I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again! Shout out sa inyo mga kababayan! Hello sa mga Filipinos, OFW, Marcos Loyalists and supporters. Ayan, mayroon tayong another good news. Oh, di ba mga bes? Wow! So dahil dito mga kababayan, ano ang good news para sa barn? Ayan. Well, basahin po natin, sabi po ng UNTV News and Rescue. Wow, social. Sabi dito mga kababayan, pumirma sa isang kasunduan ng Japan Ambassador to the Philippines at United Nations Development Program na naglalayong pasimulan ang isang proyekto para sa ikaunlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARN. Tapos nag-donate pa ng 3 million donation. Uy, wow, grabe. Kakaiba na talaga ang Marcos administration mga besa. Maraming nangyayaring magaganda. Yan, kung nakikita nyo yung ambassador ng Japan at nandyan po si Secretary, sino ba ito? Galvez, ayan mga beswa. Japan nagbigay ng Philippines ng 3 million budget para sa Project Sidor. Ano ba ibig sabihin nito guys? Panoorin natin ng kabuuan ang video na ito. Okay? Ang Project Sidor na isulong ang seguridad ng mga mamamayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa pamamagitan ng mga proyektong pangkabuhayan pati na rin pagpapaunlad sa kanilang komunidad. Pinangunahan ng Embahada ng Japan sa Pilipinas at United Nations Development Program o UNDP ang project for promoting human security through the community economic development and livelihood initiatives in Bangsamoro Region in the Philippines o Project SEDAR. Kasama dito ang pagbibigay ng gobyerno ng Japan ng $3 milyon na budget para sa direct implementation ng proyekto na pangungunahan ng UNDP. Sa ilalim ng Project SEDAR, mas palalakasin ang inclusivity sa mga local government sa rehiyon sa pamamagitan ng patas na representasyon ng mga komunidad. Mas bibigyang pansin din ang kabuhayan, mas madaling access sa edukasyon, mga serbisyong pangkalusugan, pati na rin pagpapatayo ng infrastruktura, lalo na sa mga liblib na lugar sa BARM. Bilang bahagi ng peace process, mas lalaki rin ang mga oportunidad para magpatupad ng mga programa para maiwasan ang mga hidwaan, mga banta sa seguridad, pati na rin climate change. Ilan sa mga dumalo sa signing ceremony ay sina Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, pati na rin si Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. Tatagal ng 36 na buwan ang Project SEDAR at magsisimula ito ngayong April 1, 2025 hanggang March 2028. Yun guys, napakinggan nyo at narinig nyo, sigurado gaganda ang bansang Moro guys lalo na pag ang sinabi mo ang Japan talagang konkreto naman talaga ang kanilang mga gawa mga besa, lalo na pag sa mga malalaking proyekto. Nako, maaasahan mo po talaga ang Japan. Alam po natin ang Japan mga kababayan, panahon pa ni Pangulong Marcos Sr. yan. Nandito na mga yan, kaya talaga namang very good friend lang natin talaga ang Japan. Sa pinaka malaki ang naitulong niya mga kababayan sa atin hanggang sa ngayon. Alam po natin yan pagdating sa mga tulay, di ba? Tulad po ng yung Bataan Cavite Interlink, malamang isa ang mga Japan dyan na tagagawa, mga besa. Magaling kasi sila lalo na po guys yung mga materials. Ang galing talaga, napakatibay, di ba? Yan talaga maasahan mo sa kanila. Gustong-gusto ko talaga sila na isa sa mga involvement sa mga malalaking proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Hindi nga, real talk po tayo guys, sa totoo lang. At saka malaki din na itulong nila But anyway guys, ayan, congratulations in advance sa BARN. Sana po magiging totally magkakaroon ng peaceful dyan sa lugar na yan. Yung naalala nyo guys yung mosque na pinasabog nung panahon ni Digong.
Sana magawa uli yun, ano, para sa ating mga kababayan na Muslim. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video sa inyong lahat. Siyempre guys, good news tayo lagi, ano. So, see you again on my next upload video. Bye, 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 and babush. God bless Philippines.